Welcome back mga kabutil. Tayo ngayon ay gagawa ng video tungkol sa ano ang gagawin natin kapag ganitong may bagyo o magkaroon ng malakas na hangin para hindi matamba yung mga saging. So mayroon kami mga kabutil na tatlong paraan para kung hindi man kumbaga kahit pa paano mabawasan, kung hindi man maiwasan yung pagkatumba, pero makokontrol at hindi masyadong maapektuhan yung mga puno ng saging, kasi ang saging ay kunting hangin lang ay ito ay posibleng matutumba at sayang naman, lalo na kung may mga bunga, lalo na kung nagbubunga na. Okay lang sana kung suhi pa lang, at least makakabawi pa, o kumbaga ay hindi pa kasi nung malaki ang iyong expectation. So ito aking mga kabutil, mga saging ay halos yung dati nang sinabi ko noon sa unang vlog ay ito ay mayroon ng mahigit 20. So ngayon ay nadagdagan pa dahil mayroon naman nagdagdag ng bunga. So malaking bagay kung ito'y ma-preserve mo man na material siya na nakatayo. So mayroon kaming gagawin para makontrol at kahit pa paano ay makasurvive sa ganitong uri ng panahon. So samahan niyo kami mga kabutil at uumpisan namin ang aming gagawin at ituturo namin sa inyo kung ano yung ginagawa namin. Kung ano mga kabutil ay kung inyong mapapansin ay yung paglalagay namin ng yun ang kumbaga ay unang ginagawa namin, o kumbaga yan ang pangatlo. Sa tatlo yun mga kabutil. So yung unahin natin yun sa pangatlo. So yan ang mga kabutil. Nilalagyan namin ng mga tukod. Ayan. So, yung ibang mga saging ay hindi namin yan nalagyan. Pero, dahil naghahol sa panahon, lalo na maraming ginagawa, kaya, konti lang yung amin nalagyan ng mga tukod. So, pangalawa mga kabutil, ito ay ang gagawin namin ay, ito. Pagtatanggal namin ng mga dahon. Bakit? Kasi pag mabawasan natin ng dahon, at least ay hindi masyadong tagapal. Although, kung baga ay mapabawasan yung kanyang paglaki, ay medyo mabagal at hindi siya kasi nung lalaki. Pero, ang tanong naman kasi ganito, anong pipiliin natin? Medyo hindi ka nang lalaki o yung walang nang lalaki, dahil pag natumbang saging, wala na tayong pagkasa, o lalo na kung nabali siya. So, di bali na lang na medyo maliliit siya, hindi siya nung kumbaga first class, maging second class or third class na lang. Ang importante meron. So, yun ang aming gagawin. Tulad dun ng mga, okay lang ito mga suhi. Kasi pag hindi ito binawasan, ang mangyayari ay yan. So, tatanggalan natin ng
Pero hindi natin dapat putulin lahat. Magbabawas lang tayo. Oh, ito na mga kabotel, oh. So, tinanggal na namin yung mga dahon ito. Natapos ng tanggal ng dahon. Yan. Yan ang resulta pag kumbaga ay tinanggalan ng mga dahon na. So, kung ang dahon hindi masyadong masagabal. So, yan ang kumbaga ay malaking magagawa. Kasi nung pag hindi binawasan ng dahon ay masyadong mabigat. Pag hangin, so nahihirapan yung puno. Yan. Tignan mo mga kabotel, oh. Halos hindi siya na ano ng hangin. Pero yung ibang mga saging ay natumba. So mamaya tingnan natin. So yan mga kabotel, oh. Dati ay sobrang daming dahon pero binawasan dahil nga sa para hindi masyadong mabigat. Pag humangin na hindi siya mahihirapan yung puno dahil sa kung ang malakas ang hangin. So, yan ang sinasabi ko na pamamaraan. Yung paglalagay ng yung paglalagay ng sabi ko yung isang paglalagay ng scaffolding o tukod. So, yung pangalawa ang ginamit namin ay yung pagtatanggal ng mga dahon. Pagbabawas ng dahon, yung pagtitrim ng mga dahon. Hindi naman tinanggal kumbaga trinim ng pinutulan para mas hindi masyadong mabigat. So, ito mga kabotel, oh. You know. Tingnan niyo ito mga kabotel, oh. Malaki na rin, oh. Iniwanan lang namin ng ilang dahon na yung kaya pa siyang makapag-produce pa ng pagkain niya para lumaki pa yon. Kasi yung ibang nagbabawas ay halos kalbuhin ay so ang problema pag sobrang bawas mga kabotel, nagiging mabagal yung paglaki at hindi na kumbaga yung salit na mas malaki ay nababawasan ng mga ilang porsyento. So kaya ganyan ang ginawa namin. At least ay hindi siya masyadong maapektuhan. Kasi kung hindi naman natin babawasan mga kabotel, ay ang problema ay kung matumba di sayang, mas lalong mawawalan. So di baling medyo lumiit ng konti, at least ay maganda ang, at least ay meron pa. So isa sa aming ginawa unang-una talaga sa lahat ay siyempre yung panalangin. Yun ang the best na way para at least hindi matumba yung ating mga tanim na punong saging. So yun ang ginawa namin, at least ay nanalangin kami na sana hindi tuluyan lumakas yung hangin. So maswerte lang talagang dininig ng Panginoon Diyos ang aming panalangin at hindi kasi nung natumba. Pero hindi na sinong na lumakas ang hangin at yung mga tanim ay hindi masyado naapektuhan. Pero marami kami mga kabotel ditong mga saging di na natumba kahit papaano dahil sa yun nga, mabigat yung puno, mabigat yung mga dahon kaya natumba. So pupuntahan natin mga kabotel yung mga saging na yun. So ito mga kabotel, ito ay tinanggalan ko kaagad ng ito mayroon pa itong ito hindi pa lumalabas nung tinanggalan ko nung bago magbagyo. So tinanggalan ko basta importante ako para maging magaan. Tingnan mo, hindi pa basta-basta makuha. Kumbaga wala pa sana sa panahon ay tinanggal ko na. Binuka ko lang para tsaka ipinutol. Tingnan mo ano pa siya. Dahil sa mas mabigat kasi yung saging kung mayroon pa yung puso. Kasi nung time na yon
nung binabayo ito ng hangin, halos umaano na, tumatagilid na. At sabi ko, pag ito hindi bawasan ay baka tuluyang lumatumba. Ayan. So kahit na yung hangin ay paminsan-minsan lang, pero pag umihip ng hangin ng malakas ay talagang nahihirapan yung saging at sabi ko, nako delikado, baka matuluyan. Mabuti na lamang at ayan, nakasurvive din, di ba? Yung karamihan at halos wala yung dito sa aking tanim, walang na damage. Pero doon sa aming kapit bahay, yung kalapit namin, yung mga saging na iba ay yun, dumapa. So yun ang iniiwasan namin. Ang isa sa maganda pati kaya matibay yung saging ay pag yung inyong masaging mga kabotil ay yung kumbaga ay matagal na, ay para tumibay yung ugat, tambakan natin yung puno ng mga lupa. Para sa ganun ay yung ugat niya ay makadami at saka karoon ng matibay na pundasyon. So yun ang importante. At saka huwag tayong basta-basta magpuputol o kukuha ng suhi, lalo na kay mabunga, kasi yun ang magiging dahilan, kalimitan na natutumba yung bunga kung siya ay natanggalan ng suhi. So ito yung mga kukutil, tumba. So ito mga kabotil, ayan, ang dami na tomba, ang laki ng saging, pero tomba siya. Ayan. So yun siya, talagang kung hindi nagtumuko dito, tumba din yan. Yun ito, so yan. So ang reason yan ay, sa reason yan ay mabigat yung mga dahon. May mga bunga pa, mga bunga, sayang may bunga. So kung nagbawas sana ay parang hindi yan basta-basta matumba. Ito. Hindi na makabuti ka. Pero pa sa banda dulo. Ayan, so yan doon sa kabilang side. So halos ang daming puno ito na tumba. So ang point ko ay dapat talaga mga kabutil ay mabawasan natin ang dahon. Yan. And then yun nga, pag medyo ano na siya, labas na yung kanyang mga ugat, ay tambakan natin ng lupa tulad nito. Ito siya kasi ito malalim pa rin siya, pero talagang sa bigat ng yan sa bigat ng puno, tumba. Kasi dapat ay nabubasan na. Tulad nito, tingnan niyo. Ang dami kasi ng dahon, siyempre sa ay talagang nahihirapan. Mabuti lang at ito ay hindi siya natumba, ay malakas yung kapit niya. Ito iba. Tingnan niyo itong iba. Bali. Ayan. So dapat talagang kinakailangan talaga na magbuwas tayo ng dahon ng saging. Yung mga dahon na yung banda sa bawah, tulad nito, ang dami naman ng dahon, so bawasan natin para at least ay ma-save yung kanyang buhay. Kasi kung ano bang pipili natin, ang medyo humina yung performance ng bunga, lumiit ng konti, o yung wala na talaga. Tulad nitong aking pinakita na ang bata pa, pero ito yung pinakita ko, ang bata pa paano yan? Sayang, wala na yan, hindi na mapapakinabangan. So ito ay isang mga binibigyan namin ng mga technique na dapat nating gawin kung kung hindi man makontrol yung pagtumba, at least ay hindi man maiwasan na matumba, at least ay makontrol yung bang hindi lahat ay ma-damage. Kasi pag nabawasan natin, at least ay yung iba ay nakaka-survive. Tulad dun sa amin na talaga nakasurvive lahat dahil sa yun nga, yung maliban sa saging ay maliliit pa, ay binawas ko pa ng dahon. Ayan, ay ito ay mga matangkad ng dahon, mga saging hindi pa nagbawas. Ayan, kawawa naman, sayang yung ating pinaghirapan. So yan lang mga kabutil ay mga sabi ko kanina,
ay mga tip o mga suggestion o idea na gusto lang namin i-share sa inyo para at least ay kumbaga ay malay kung makatulong ito. So yun lang mga kabutil, kung kayo may natutunan o nakapagbigay sa inyo ng kaalaman, please like and share na rin. At saka gusto ko ring hilingin doon sa mga bago pa lamang nanonood o ibig sabihin ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated po tayo sa mga video o yung mga aming i-upload sa mga susunod. So gusto ko ring i-shout out lahat ng mga viewers, yung lahat na nanonood sa iba't ibang dako ng Pilipinas at siyempre doon sa ibang bansa, yung mga OFWs. And then sa lahat ng mga farmers, sa lahat ng patuloy na sumusuporta, maraming salamat sa inyo. So yan lang po, maraming salamat. At ito si Sir Joel Falconete Jr., isang guro by profession at isang farmer by passion.